What's up? It's 2 a.m. and I can sleep. Go. Let's go for a quick ride. No, ito kasi usually ginagawa ko kapag hindi ako makatulog. Kapag may mga iniisip or gusto mag-isip-isip. Tsaka pang patanggal katina din sa throttle. Yun lang. Tara, samahan niyo ako. Okay, let's have a quick night ride. Paalis lang ng Kate. And maybe along the way baka may pag-usapan tayong bagay, no? Depende. Or baka enjoy natin yung katahimikan ng gabi. Let's see. Painitin muna natin yung motor ng mga ilang minuto and then go ahead. Tara. Enjoy natin yung tahimikan ng gabi, no? Ganda kasing oras talaga, halos wala kang mga sakyan na makakasalubong, wala kang mga sakyan, mga motor na makakasabay, kaya solo mo yung daan. Parang ikaw lang mag-isa sa mundo in some way, di ba? Kasi minsan napapaisip tayo, ano kaya yung pakiramdam ng mag-isa ka sa mundo? Ano kaya yung pakiramdam nun? Paano kaya yun, no? And through this, driving early in the morning, you get to experience it one way or another. The peace that comes with it, the serenity that comes with it, the peace of mind that comes with it, lahat ng to experience mo tas while doing the thing that you love, which is riding your motorcycle, diba? Or at least ako, ganun ako. Sobrang na-enjoy ko to kasi I love riding motorcycle, and sometimes, or at least a lot of times, enjoy ko yung own company ko. Of course, I'm not saying na maging antisocial ka, ganun. No, I'm not saying that. Sinasabi ko lang is, you get to have this solo time, this me time. Kasi ako, like ever since, never ko nakakalimutan yung me time, yung time para sa sarili ko. Talaga dapat never mong kalimutan yun. Bakit ba importante yung sinasabi nilang me time, yung time for yourself? Kasi during this time na ikaw lang mag-isa, you have your own company, you get to realize a lot of things. You get to reflect on the things that you did and the things that you want to do in the future. Ano ba yung mga bagay na gusto kong gawin in the future na makakabuti sa akin? Mag-take ba ako ng risk? Tama ba itong ginagawa ko? Kaya ko ba to? Kakayanin ko to. Ilan lang to sa mga bagay na pumapasok sa isip natin kapag mag-isa tayo. We get to think about these things when we're alone during this early in the morning, doing the thing that you love, riding motorcycle. Diba, ang sarap sa feeling. Nagiging parang medium mo siya ng or channel para paglabas ng emotion in some way. Diba? Tinatawag nga nilang throttle therapy to, diba? Pero hindi ako agree dun completely. Diba? When you need therapy, seek professional help. Parang yung throttle therapy kasi parang ginagawa excuse para sa mga sobrang bigyan na dinadala. Kasi kapag ganun, baka saan pa mapunta yung pagbumotor mo, diba? Baka pag mas sobrang lungkot mo, grabe ka nang bumarurot, baka ma-aksidente ka pa, mapano ka pa, diba? Kaya when you need like therapy talaga, professional help, seek one, diba? Don't be afraid to ask for help kapag ganun. And tinatawag ko tong throttle healing. Ito yung akin, hindi siya therapy, throttle healing yung akin. Kasi pag sinabi mo kasing throttle healing, it helps you heal.
diba? It helps you heal in some way, and that's what motorcycle does for me. It helps me heal the things that I've been scarred because of a lot of things, diba? Things that left me big scars, ganun. And it seems na parang I'm just running away from these things, and maybe I am in some way, pero hindi din, diba? Kasi when you heal, we heal differently eh. Alam mo yun, yung iba-iba tayo ng way ng pag-heal sa mga trauma na experience natin, sa mga bagay na pinagdadaanan natin, diba? I know, pasensya na medyo ang lalim na pinag-uusapan natin, dapat enjoy lang tong night ride na to eh, diba? Pero pasensya na, kasi ganito yung mga bagay na mapasok sa isip ko kapag ako mag-isa, nagdadrive ako, ganitong oras, ang tahimik, enjoy mo yung daan, diba? Ano, sarap lang kasi sa feeling din. Grabe yung dilim dito. Ayun lang, di ba? Ano ba yung sinasabi ko? Ano ba yung point ng mga sinasabi ko? Ang akin lang, you should take time to be with your own company, you know, to be with yourself, you know, enjoy your own company, ganun. Kasi sometimes, kasi kapag when we're surrounded with great people, when we're surrounded by our loved ones, mga taong mahal natin talaga, napapaisip kasi tayo, okay lang ba na lumuyo muna ako to keep my distance? Kasi ang ganda ng company ko eh. Lahat ng tao na nasa paligid ko, mahal ko. Lahat ng mga taong nasa paligid ko, kaya kong suportahan, sinusuportahan din nila ako. Okay lang ba to take a step back for a time for myself? Can I say yes? Yes, kasi para sa akin kasi it's something na we need to practice din, you know, enjoying our own company. Yung i-enjoy mo lang yung company mo, kasi sabi ko nga kanina, when you're alone, ang dami mong may isip na hindi mo naman may isip kung may mga tao kang kasama, diba? You get to have time for yourself, reflecting. Ito kasi yung mga panahon, or ito kasi pagkakataon na mayroon ka para pag-isipan yung mga bagay na ginawa mo at mga bagay na gusto mo pang gawin in the future. And of course, hindi ko naman sinasabi to na yun lang yung purpose ng pagiging mag-isa, or choosing to be with yourself for a time being, diba? Hindi ko sinasabing yun lang yung purpose nun para mag-isip-isip, mag-reflect. No, enjoy it, diba? At ako kasi ganun eh, bukod dun sa mga pagre-reflect ko, nai-enjoy ko. I don't know, maybe it's just me, pero I really do enjoy my own company. Kasi hindi naman lahat kaya i-enjoy yung pagiging mag-isa, and I can blame them. Diba nga sabi ko kanina, kapag you're surrounded with great people, parang nakakatakot medyo dumistansya. Kasi parang kayo mo dumistansya, kasi ang sarap ng feeling kasi na sinusuportahan ka ng mga tao mahal mo, gano'n. Pero yung point ko lang kasi, tol, no, kasi dahil meron tayong great company, nagiging lenient tayo. Like we're getting too comfortable being around people na nagiging reliant tayo sa kanila. Yung parang nagiging dependent na tayo sa kanila. Yung happiness natin nagiging dependent na sa happiness nila. When they're happy, we're happy. When they're sad, we're also sad. Alam mo yun, yung
Or at least ganun kasi yung na-observe ko eh. Di ko naman sinasabing ganun talaga, but based on observation, ganun yung napapansin ko. For some, maybe it's not actually a problem. Ako kasi nakikita ko siya sa problem, you know. Saan na ba tayo? Ayun lang, ano, yung gusto ko lang parang i-relay yung message na it's okay to take time for yourself. It's not a crime to take time for yourself. It's not a crime to take a step back. No, there's nothing wrong with that. Kasi minsan kasi parang nakokonsensya tayo. But parang selfish ko naman nata kung iiwasan ko muna tong mga tao na to, na parang focus muna ako sa sarili. Ba't parang mas selfish ko naman nata pag ganun? Eh, di ba parang ang sama lang pakinggan para sa iba, di ba? Pero para sa akin kasi necessity kasi yun eh. Kasi yung time mo para sa sarili mo, nagsaserve yun as parang healing mo din. Diba? Doon mo kasi mas nakikilala yung sarili mo. Doon mo mas na-realize yung mga bagay na sa tingin mo ginagawa mong tama, mga bagay na sa tingin mo ginagawa mong mali. Ayun lang. Ngayon di ko alam kung yung video na to it made sense for some, or kung hindi, pasensya na din. Ito lang, sinasabi ko lang kasi mga pumapasok din sa utak ko, kaya ganun. Ngayon lang, nakikot na tayo dito. Ngayon lang, diba? Yung point kasi, hindi ko alam kung medyo redundant na ako, na pasensya na. So lang kasi ma-realize na nyo, take time for yourself, deserve yun as healing. Ito may tunnel tayo dito, isang bomba lang. Sarap pakinggan, tol. Yun lang, no? Sana kahit pa paano na-enjoy nyo to night ride natin. Sana kahit pa paano may natutunan kayo, may nakuha kayo, and at least na-relax kayo kahit pa paano. Itong video na susunod, or itong the rest of the video, di na ako magsasalita, ride na lang.
dito. Bumili lang tayong pagkain, no? Nanggutom tayo. Ano sabi ko, hindi na ako magsasalita, pero ayun, nagutom yung person. Yun lang, no? I hope you had something to learn. You know, you learned something. And enjoy the rest of the video, mga tol. Yan lang.